Ang nakaraan, tuluyan ng nakabili ng ari-arian ang ating bida para sa kanyang e-abab na si Meng Yao. Pinahiya at halos magmakaawa ang mga taong nang mamata sa ating bida. Nagdulot na naman si Lexel ng pagkabahala sa ating bida, at kanya pa din itong tinulungan sa hiling ni Meng Yao. Muli na namang nagtuos si Dilawang mataba na si Madong at ang ating bida at kanya na naman itong nag-api. Hindi inasahan ng ating bida ang pagtawag ng magulang ni Lexel sa kanya upang subukan siyang nitong hot-hot tan. Ang pagpapatuloy. Ang eksena ay lumipat kina Yanmo at Meng Yao na kara-rating lamang sa Blue Water Bay Sales Department. Inabot ni Manager Yong, na nakabihis ng maayos, ang isang file sa ating bida at sinabing may magalang ng ngiti, ang iyong kontrata at lahat ng formalidad ay maayos na. Gayunpaman, halatang naguguluhan ang ating bida, na tila nasa ibang mundo ang isip. Napansin ito ni Meng Yao at maingat na nagtanong, Yanmo, ayos ka lang ba? Napatingin siya kay Manager Yong at dagdag pa, alam mo, kanina pa siya nakatayo. Nagising ang ating bida mula sa kanyang pag-iisip, kinuha ang file, at mahina siyang nagsorry. Pinakalma siya ni Manager Yan ng isang mahinang ngiti at sinabing, walang problema. Gusto mo bang tingnan ulit ang mga dokumento para makasigurado? Umiling ang ating bida at bahagyang tumanggo bilang pasasalamat. Hindi na kailangan. Mukhang maayos naman ang lahat. Salamat. Malugod siyang tinanggap ni Manager Yan na bumalik muli at dagdag pa, kung may mga tanong ka, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Makaraan ang ilang sandali, sa abala at mataong kalye ng Jiangcheng City, tahimik na naglalakad sina Yanmo at ang kanyang e-abab hanggang sa mapansin nila si Gold Digger. Napatingin si Meng Yao na tila nagulat at nagsabi, nandito nga talaga siya. Kinaikit ng ating bida ang mga mata at malamig na nagtanong, bakit mo ako hinahanap ulit? Akala ko naging malinaw na ako. Ang kanyang isip ay nagtataka kung bakit hindi pa rin sumusuko ang pamilya Fang. Ipinaliwanag ni Lexel ng mabilisan na nakit si Xiaoyu ng isang tao sa internet cafe. At ngayon, humihingi ang kabilang partido ng 500,000 bilang ransom. Nanigas ang ekspresyon ni Yanmo. Wala akong pakialam sa problema ng kapatid mo, malamig niyang sagot. Desperado, hinawakan ni Lexel ang kanyang kamay, nanginginig ang boses. Yanmo, pakiusap. Pag-usapan natin ito ng mas pribado. Pumunta tayo sa hotel. Nag-atubili siya bago magdagdag, matagal mo nang gustong, magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa akin. Ngayon, pumapayag na ako. Hinatak ng ating bida ang kanyang kamay at umatras, nakatingin sa kanya ng diretsyo. Ang kanyang boses ay matalim at mapanakit. Mas gusto ko ang Lexel na may sariling respeto at limitasyon, hindi ang nakikita ko ngayon na handang ibenta ang sarili para sa pera. Napuno ng luha ang mga mata ni Lexel habang nakiusap, nasa internet cafe pa si Xiaoyu. Hindi kayang makalakam ng ganoong kalaking pera ng pamilya namin. Wala akong ibang magawa. Bahagyang lamambot ang tono ng ating bida, ngunit nanatili ang kanyang matigas na ekspresyon. Tutulungan kita sa pagkakataong ito, pero may isang kondisyon, huwag mo na akong idamay kailanman sa mga problema ng pamilya Fang. Pero pamilya ko sila, umiiyak na sabi ni Gold Digger. Ikaw lang ang natitira na matatakbuhan ko. Umatras si Yanmo, malamig ang tono. Kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan. Tahimik na nanunood si Meng Yao, ngunit sa wakas ay nagsalita, talaga bang hindi mo siya tutulungan? Tingnan mo siya, halatang-halata naman na desperado siya. Tumingin ang ating bida sa kanyang e-abab. Wala akong pakialam kay Xiaoyu, matigas niyang sagot. Napabuntong hininga si Meng Yao, may halong pagkadismaya ang boses. Hindi ka naman dating ganito. Kalamang, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyong dalawa, pero sigurado akong may dahilan kung bakit siya lumapit sa iyo. Talaga bang tatapusin mo na ito ng ganito, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niyo? Ngumiti si Yanmo, ngunit mapait. Kung ano man ang meron kami, naubos na iyon sa nakaraang buhay. Ngunit may duda na pumasok sa kanyang isipan. Talaga bang wala ng ibang opsyon si Lexel? Sa loob lang ng 2 araw, nagkagulo na agad si Xiaoyu. Sa huli, bumigay siya. Umuwi ka na, sinabi niya kay Meng Yao. Ako na ang bahala rito.
Nag-atubili si Meng Yao ngunit sa huli ay tumango. Mag-ingat ka, yan mo. Habang papalayo siya, naisip ng ating bida ng may kabigatan, ang mga tigre, kahit hindi nagpapakita ng pangil, ay hindi nangangahulugang mahina. Samantala, sa madilim na internet cafe, marahas na binubugbog ng dilaw ang buhok ang hangal, nakangisi, para sa isang mahusay magdulot ng gulo, nakakagulat na hindi ka marunong lumaban. Basag na at duguan, sumagot si Xiaoyu, isinama niyo ako rito. Hindi ko kasalanan ito. Si Brother Kumag, nakasandal sa mesa, ay tumawa ng madilim. Mukhang ngayon mo lang napagtanto yun, matapos kang bugbugin magdamag. Galit na sabi ng yellow-haired punk, dapat alam ng pamilya mo kung ano ang tama. Pero hindi, nagkamali silang kalabanan si Mr. Madong. Kung hindi dadating ang pera, puputulan ko ang isa sa mga daliri mo at ipapadala ito sa bahay nyo. Sa sandaling iyon, isang figure ang pumasok sa kafe. Matangkad, itim ang buhok, at tahimik na inobserbahan ang paligid. Habang nakaupo ang pangkista. Walang emosyon niyang sinabi, sarado ngayon ang kafe. Bumalik kayo bukas, sino ka ba? Hindi mo ba nakikita? Abala kami rito. Tahimik lang ang ating bida na parang si Mark. Humakbang pasulong at biglang sumuntok, pinatumba ang punk. Tumabi ka, malamig niyang utos. Bumagsak sa sahig na may dugo sa kanyang ilong, ang sakit nun pre. Nagulat ang mga tao sa paligid sa ginawa niyan mo. Tumingin siya sa paligid at sinabing, mukhang marami kayo rito. Subukan natin kung hanggang saan ang kaya ko. May hawak na pills ang ating bida at kanya itong isinubo agad-agad. Biglang nagpakita ang status window na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang lakas, bilis, tibay, at mga survival points. Iniisip ng ating bida, 3 survival points para sa isang strength pill ay sapat na para harapin ang mga walang kwentang ito. Habang nagkakagulo, sinita ng hangal ang ating bida, tinawag ka ba ng ate ko para dalhin ang pera? Ano ba ang cool sa ginagawa mo ngayon? Napailing siyan mo, walang imik. Samantala, ang kumag na dilaw ang buhok ay nagsabing, may utang ka pa sa akin na $250,000, kaya gawing $1,000,000 na lang. Dalhin mo ang pera, at palalayain namin kayo. Malamig na tumingin siyan mo at nagtanong, bakit ko kayo bibigyan ng pera? Mabilis na sumabat si Xiaoyu, huwag kang magbiro rito. Kaya hindi ka gusto ng pamilya natin, ang sama ng ugali mo. Napay ka ng kumag. Tumayo ka lang dyan at huwag kang gagalaw. Sigaw niya. Ngunit bago pa siya makalapit, muling sinuntok ng ating bida at itinapon siya palayo. Tumalsik ang mayabang sa lamesa habang nakatingin sa kanyang kasamahan at nagtipo ng ibang punk sa paligid niyan mo, handang sumugod. Ngunit ang hangal ay mabilis na tumawag kay Madong. Nandito siyan mo, aniya sa tawag. Nagpatuloy ang laban, at mabilis na pinabagsak ng ating bida si Brother Kumag. Napanganga si Xiaoyu, hindi makapaniwala. Paano naging magaling bigla siyan mo sa pakikipaglaban? Naisip niya, mukhang hindi ko na kailangang bayaran ng ransom. Ang 500,000 ransom ay akin na. Pagkatapos talunin ang lahat ng punks, lumapit ang hangal na kapatid ni Lexel at tinanong ang ating bida, anong ginawa mo kanina? Bakit ang galing mong lumaban ngayon? Pinabayaan mo akong magdusa ng matagal siya pagalit eno. Susumbong kita sa mama ko na papetex-petex ka lang sabi ng kumag na kapatid ni Lexel. Ibigay mo sakin ang ransom dagdag pa nito. Ngunit imbes na sagutin, malamig na sinabi ng ating bida, kung ayaw mong magdusa pa, humingi ka ng tawad at ayusin ang ransom. Huwag mong bigyang ng problema ang pamilya mo kumag. Umiling ang hangal. Ikaw ang dapat humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, maghahanap ako ng ibang tao, na para sa ate ko. Sa galit, sinampal siya ng ating bida. Nagbigay ba ako ng sapat na respeto sa iyo? Malamig niyang tanong. Umatras ang ating bida, kung ayaw mong umuwi, sabihin mo agad. Hindi ko na sana inis-ikaso ang gulong ito kung hindi ako pinakiusapan ng gold digger mong kapatid. Dumating si Madong kasama ang isang grupo ng mga tauhan, galit na tinanong siyan mo, ano bang gusto mo? Mabilis na nagutos si Madong, kunin ang mga armas at bugbugin siya hanggang sa mamatay.
Napatingin si Yan Mo sa bilang ng kanyang mga kalaban. Iniisip niya, kung hindi ako makakaiwas dito, patay ako. Biglang nag-notify ang sistema. Na-redeem ang isang agility pill para sa iyo gamit ang survival points. Ang iyong agility ay tumaas sa 7. Nilunok ni Yan Mo ang pill at nagtanong sa sistema, bakit mo binabago ang pills nang hindi ko alam? Sumugod ang isang hangal upang atakihin siya, ngunit mabilis na naiwasan ito ni Yan Mo. Ang lapit ng suntok na iyon, naisip niya, napangiti sa kakaibang bilis na naramdaman. Sumigaw si Tabatchoy, huminto ka na, hindi mo kami lahat matatalo. Ngunit nagmamadali si Yan Mo, siguradong nagdiwang ng maaga si Madong. Anong problema, Madong? Tanong niya, habang unti-unting napapatumba ang mga tauhan nito. Sa gulat si Taba nakita niyang unti-unting nawala ng malay ang kanyang mga tauhan. Sa isang malakas na sipa, napadapa ang hangal na mataba sa lupa. Sinipa sa muka. Tumayo ang ating bida sa harapan niya, malamig na nagsalita, narinig ko, gusto mo akong patayin. Inulit niya na siya ang target nito at tinanong kung hindi siya maaaring gumanti. Tinadyakan ulit sa muka ng may gigil na paaray si Taba. Inamin niya na parang may punto at tinanong kung hindi siya ang talagang target. Nagreklamo si Taba na masakit ito at binanggit na nasayang ang oras niya dahil sa kanya, sabay tanong kung paano siya babayaran para dito. Habang hinahapakan sa muka, nagsabi si Madong na babayaran agad kita. Pinag-isipan ng ating bida na gumamit ng 2 system pills ngunit napansin na malaki ang mauubos nito sa survival points niya. Nagmungkahi si Taba na bayaran ito ng 20 milyong dolyar at nakiusap na huwag na siyang saktan ulit, sabay pangakong ibibigay ang gusto nito. Pumayag ang ating bida at sinabing pumunta sila sa bangko sa tabi, at kasabay ng 30 milyong dolyar mula kahapon, ang kabuuang halaga ay agad na ililipat. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ang ating bida ng mensahe na nag-notify na ang account niya ay nakatanggap ng transfer na 50 milyong dolyar. Kinumpirma ni Madong na natapos na ang transfer, at inutusan siya ni Yan Mo na umalis. Umalis si Madong, iniisip ang 50 milyong dolyar na balak niyang bawiin kay Yan Mo sa hinaharap. Tinanong ng ating bida kung kaya ni Kumag na umuwi ng mag-isa. Sinabi ni Xiaoyu na tatandaan niya ang paghihirap na idinulot sa kanya ng ating bida ngayong araw. Tinanong ni Yan Mo kung ganito ba't retuhin ng hangal ang tagapagligtas niya, at binigyang diin na kung hindi dahil sa kanya, hindi siya makakalabas sa sitwasyon. Sinabi niya na kung hindi niya sinadyang galitin ang mga tao, hindi siya magdurusa ng ganito. Sinabi ng ating bida na talagang magaling kang Kumag sa pagbabaligtad ng mga bagay at inutusan siyang umalis. Tumakbo ang hangal na kapatid ni Lexel mula doon, sabay sabing kapag nakauwi siya at nasabi sa mga magulang niya, magkakaroon siya ng magandang oras, at dapat nilang hintayin iyon. Sinabi ng ating bida na sa wakas ay wala na siya at tiningnan ang system para i-check ang survival points niya. Tinanong niya kung bakit walang pagbabago sa survival points kahit kaka-receive lang niya ng 50 milyong dolyar. Sinabi ng system na ang 50 milyong dolyar ay hindi maayos ang pinagmulan at hindi maaaring bilangin bilang kita ng host. Nakolekta ng system ang lahat ng resources para sa upgrade nito. Nang gigihil ang ating bida na sa isip-isip niya na masyado nang sumusobra tong sistema. Kinuha na ang sarili niyang bumili ng pills, at ngayon ay sinusubukang kunin lahat ng survival points para sa sarili niya. Ipinaliwanag ng system na ang lahat ng ginagawa nito ay para sa ikabubuti ng host, at kapag matagumpay na na-upgrade ang system, mas magagandang benepisyo ang makukuha ng host. Tinanong niya kung ano ang mga benepisyo na maaaring ibigay ng system sa kanya. Samantala, sa bahay ng Fang, tinanong ng ina ni Gold Digger kung para saan siya magaling, dahil hindi man lang niya makontrol si Yan Mo. Tinanong niya kung gusto ba niyang panuurin na mapatay si Xiaoyu sa internet cafe. Sinabi niya na tuluyan ng sumuko si Yan Mo sa kanya at tinanong kung ano ang magagawa niya. Bigla namang dumating si Kumag at inanunsyo na nakauwi na siya. Nilapitan siya ng ina niya at tinanong kung bakit bigla siyang umuwi. Tinanong niya kung bakit hindi pa siya masaya na umuwi siya. Ipinahayag niya ang tuwa at tinanong kung paano siya napuruhan ng ganito.
Ipinaliwanag niya na tinawagan ni Lexel si Yanmo para tabyusin siya, ngunit nandoon siya para ipahiya siya. Tinanong ni Lexel kung ano ang ibig niyang sabihin na si Yanmo ang nagligtas sa kanya. Inilantad niya ang mukha niya at sinabi na kalokohan iyon, sabay turo na mas malala pa ang ginawa nito sa kanya kaysa sa mga taong dumampot sa kanya. Nagulat ang ina niya sa tindi ng pagkakapalo, sabay sabing sobra na ito. Idinagdag niya na hindi alam ni Yanmo ang pinagmula ng pera niya, na lahat ay nanggaling kay Madong. Bumaling ang ina niya sa mahaderang babae at tinanong kung totoo ang sinabi ng mayabang na kapatid niya. Inamin ng walang utang na loob na gold digger na sa tingin niya ay ganun nga. Naalala na kagabi noong pumunta ang ating bida para iligtas siya, narinig niya itong humihingi kay Taban ng 30 milyong dolyar. Tinanong ng ina niya kung ito ba ang lalaking dati niyang gusto, sabay sabing ginagamit lang siya nito para magkapera at biglang naging malamig, tinuturing siyang mas masahol pa sa hayop. Napagdesisyonan ni Lexel na puntahan ito ngayon at magtanong ng paliwanag, hinala na baka ito ang tunay na dahilan sa likod ng lahat kung bakit si Yanmo at babaeng iyon ay magkasama. Ang eksena ay lumipat sa ating bida at kanyang baby girl na nakaupo sa isang restaurant. Iniisip ni Yanmo ang kalupitan ng mundo at ang mga hindi makatarungang sistema. Napansin ni Meng Yao ang kanyang pag-aalala at tinanong kung bakit siya mukhang balisa simula nang siya ay bumalik, iniisip kung siya ba ay inaapi. Itinanggi ito ng ating bida, sinasabing nagkakamali siya at maayos lang siya. Samantala, mabilis siyang kumain at tinanong kung iniisip pa rin niya si Sister Lexel, sinisiyasat kung may bagay na hindi niya masabi. Biglang dumating ang mahaderang babae at tinanong si Yanmo tungkol sa kanyang mga plano. Tinanong ng eabab ng ating bida ang presensya nito, kung plano ba niyang sumali sa kanilang hapunan. Tiniyak ng ating bida kay Meng Yao na huwag mag-alala kay Lexel, sinasabing hindi ito uupo kasama nila. Gayunpaman, iniisip niya ang tunay na layunin ni Lexel, hinuhulaan kung ito ba ay dahil naaalala nito ang kanyang madalas na kasawian doon. Hinarap ni Lexel si Yanmo tungkol sa kanyang pambubugbog sa kanyang kapatid na Kumag, tinatanong kung bakit siya ngayon nasa piling ng ibang babae at hinihingi ang paliwanag. Tumugon ang ating bida, tinatanong kung iyon ang sinabi ni ng abnormal niyang kapatid, binibigyang diin na si Meng Yao ay kanyang kapatid na nakakaunawa sa sitwasyon. Baliw ka na ba? Sambit ng ating bida kay Lexel. Hinamon ito ni Lexel. Tinatanong kung anong uri ng kapatid, si Meng Yao at iminungkahing itanong nito kung bakit sinaktan ng ating bida si Xiaoyu ng ganun-ganun lang. Dahil ba ginamit kita at nagalit ka? Tanong nito sa ating bida, kaya naghiganti ka sa pamamagitan ng pambubugbog aking kapatid at sadyang naghahanap ng babaeng mas mababa kaysa sa akin. Para lang ba magalit ako sayo? Dagdag na tanong. Baliw ka na ba, may sira na ba talk ng utak mo, sabi ng ating bida kay Gold Digger. Patuloy siyang inakusahan, sinasabing hindi siya makapaglaan ng pera para iligtas si Xiaoyu at tinatanong kung ginamit ba ang pera para sa pangangikil o kung wala talaga siya nito. Naalala nito kung paano niya iniisip na hinihintay siya ni Lexel at sinabing kahit mahirap siya o hindi, ang kanyang pera ay hindi kailanman gagamitin sa kanyang pamilyang vampira. Tinanong ni Lexel kung ang mga sinasabing vampira ni Yanmo ay nasa kanyang pamilya. Si Meng Yao, na pinagmamasdan ang pagtatalo, ay nagtatanong kung anong problema nila. Inakusahan ni Lexel ang ating bida na iniisip niyang mabuting tao siya dahil lang nakipaghiwalay siya dito at lumipat sa ibang babae, tinatawag siyang mas nakakadiri kaysa sa kanya. Sumagot si Yanmo, tinatanong kung anong masama sa kanya na nasa piling ng ibang babae. Iginiit na hindi umiikot ang mundo sa kanya. Binalaan niya itong huwag nang bumalik sa kanya sa hinaharap kung patuloy itong makikinig sa kasinungalingan ng kanyang kapatid. Inakusahan ni Lexel si Yanmo na hindi siya kailanman isinasaalang-alang at gusto lang siyang gamitin, na nag-udyok sa kanya na tanungin ang kanyang pakiramdam ng tama at mali. Nang subukang sampilan siya, hinawakan ng ating bida ang kanyang kamay at kalmadong pinaalalahanan siyang tapos na sila. Hinihimok siyang tigilan ang pagiging irrational. Walang magawa, tinanggap ni Lexel ang kanyang mga salita, nangangakong pagsisisihan niya ang kanyang desisyon. Inutusan ng inosenteng eabab ang ating bida na puntahan si Sister Lexel.
Humingi ng paumanhin ang ating bida sa pananakot niya kanina, ngunit binaliwala niya ito, nilinaw na wala talaga siyang personal na kaugnayan sa gold digger na yon. Tiniyak niyan mo kay Meng Yao na huwag mag-alala tungkol sa mahaderang babae, bagaman natatakot siyang maaaring gumagawa ito ng plano laban sa kanya. Pinagmamasdan ng pag-aalala ng kanyang above, napansin niya kung paano ang isang mabuting tao tulad niya ay maaaring tretuhin ng masama ni Lexel. Hinimok siya ng ating bida na kumain ng mabilis, tiniyak sa kanya na iuuwi niya ito pagkatapos. Pumayag si Meng Yao dito. Sa kalaunan, sa opisina ng CEO ng Nebula Group, iniabot ni Zhang Penyo ang isang file case sa ating bida, nagpapasalamat sa kanyang suporta. Iniulat niyang ang proyektong kulang sa pondo dati ay sa wakas ay nagkaroon ng kita. Kinilala niyan mo ang progreso, tinutukoy ito bilang isang positibong pag-unlad. Gayunpaman, tinanong niya kung bakit pumili ang kumpanya ng mga mababang kalidad na materyales, inalala na hindi naman dalubhasa ang kumpanya sa ganitong mga produkto. Ipinaliwanag ni Zhang Penyo na upang mapanatili ang kalidad ng produkto, nagsimula silang gumamit ng mga bagong materyales, ngunit ang mababang kita ay nagdulot ng pagtanggi ng mga supplier na makipagtulungan. Nalaman ni ng ating bida ang bigat ng sitwasyon. Idinagdag ni Zhang Penyo na ang mga pagsusuri sa pag-unlad ay nangangailangan lamang ng mga makina na pumasa, na walang mahigpit na kinakailangan sa materyales. Iminungkahi niyan mo na magpadala ng tao mula sa communication company para kunin ang kagamitan, binibigyang diin ang kahalagahan ng mga router. Pinagsisihan ni Zhang Penyo na hindi niya ito naisip ng mas maaga, binanggit ang malawak na datos na hinahawakan ng mga kumpanya ng komunikasyon araw-araw. Itinuro niyan mo na ang problema ay nasa mga materyales, hindi sa mga router, at tiniyak kay Zhang Penyo na makakahanap siya ng mas mabuting kasosyo sa lalong madaling panahon. Samantala, sa kalye ng Jiangcheng City, iniisip niyan mo kung ang pamilya Tan, bilang kasosyo ng Nebula, ang pinakamahusay na pagpipilian, napansin na tanging ang pamilya Tang lamang ang handang makipagtulungan. Bigla, nakita niya ang isang pulang buhok na lalaki na marahas na hinihila si Azon sa buhok nito. Nagprotesta ito, hinihiling na pakawalan siya. Nagtaka siyan mo kung bakit ang isang empleyado ng sales department ng Blue Water Bay ay nasa bar. May isang nakisawsaw, binabalaan ng lalaki na pakawalan si Azon o harapin ng mga pulis. Binaliwala ng pulang buhok na lalaki ang babala. Sumali ang ating bida, kinundina ang kilos ng lalaki sa harap ng maraming tao. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki, hinihiling na malaman kung sang-ayon ba ito sa kanyang ginagawa. Binanggit niya si Madong, tinatanong kung ganito ba nito tinatreto ang mga babae. Pinilipit ng ating bida ang kamay ng lalaki, pinilit itong sumuko. Bumigay ang lalaki, humihingi ng tawad at nangakong hindi naguguluhin si Azon. Pinagalitan ito niyan mo na huwag nang bumalik. Nagpasalamat si Azon, at tinanong niyan mo kung bakit siya wala sa trabaho at kung bakit siya nasa bar. Ipinaliwanag niyang lumala ang kondisyon ng kanyang ama, nangangailangan ng operasyon, kaya't kumuha siya ng pangalawang trabaho sa kanyang day off. Tinanong niyan mo kung kilala niya si Taba, at sinabi niyang hindi niya ito masyadong kilala. Sinabi niyang nais siyang suportahan ni Madong nang makita siya sa bar, ngunit tinanggihan niya ang tulong nito. Ngayon, kung hindi dahil sa ating bida, maaaring iba ang kinalabasan. Pinapakalma niyan mo si Li Biao na maayos na ang lahat ngayon at pinapayuhan siyang umuwi at magpahinga. Ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat at umaalis. Sinisipat ng ating bida si Li Biao habang pumapasok sa restaurant. Tumawag ang ating bida sa kanyang kanang kamay na si Kung Rui para bantayang mabuti si Taba, siguradong baldado at nasa hospital yun. Dagdag pa nito na kailangan manmanan nito ang kanyang galawan. Sumang-ayon naman agad-agad si Kung Rui. Samantala nagbago ang eksena, makikitang nakahiga ang matabang hambog sa ward ng ospital na puro benda at binanggit kay Lexel na nagawa na niyang ayusin at kausapin si Li Biao gaya ng kanilang plano. Hinikikayat ni Taba na lumapit si Lexel ng kaunti, lumapit ito na at tila nilalandi si Taba, halos luwa na ang mga bundok habang nakangiti.
Sumagot si Gold Digger na siya ay kinukumpirma at binibigyang diin na si Yanmo ay sinunggaban na ang pain at ang tunay na palabas ay hindi pa nagsisimula. Nagtanong siya kung anong gagawin nila kung magkamali ang si Li Biao. Ipinapahayag ni Taba ang kanyang pangamba na baka muling lumapit sa kanya ang ating bida, at ayaw niyang magdusa ng pagkatalo at mabugbog. Pinapayapa siya ni Lexel at sinasabi na huwag kalimutan na siya ang tumutulong sa paghihiganti. Idinagdag pa niya na si Yanmo ay malalim ang pagmamahal sa kanya, at basta humingi lang ako ng tawad sa kanya tiyak na mapapaamo siya agad-agad yabang pa nito habang maitim na nakatingin kay Madong. Tinawagan ni Gold Digger si Yanmo at ipinakilala ang kanyang sarili, ipinaabot ang kanyang hangarin na imbitahan siyang lumabas para kumain. Inamin niya na sa hotel kanina, siya ang may kasalanan at humihingi siya ng tawad sa pagiging pabaya. Ipinaliwanag niya na nais niyang magtapat at binanggit na ito na ang kanilang huling poem. Iminungkahi niyang magkita sila mamaya sa restaurant kung saan sila unang nag-date. Pinagmumuni ni Madong kung paano talagang karapat-dapat si Lexel na tawaging kahanga-hanga. Pinapayapa siya ni Lexel, sinasabi na ang lahat ay nasa kontrol at ang problema kay Azan ay aaksyonan na niya. Kumuha siya ng bote ng gamot mula sa tabi ng lamesa at sinabi na nais niya ng 30 milyon kapag tapos na ang trabaho, pinapangako niyang makukuha ni Madong ang gusto niya. Samantala, nakaupo si Yanmo sa kanyang bahay at napagtanto niyang may 2 tao na nagbabalak upang ipagtangka siya. Tinanong niya ang sistema kung gaano karaming survival points ang talagang kailangan niya para sa upgrade. Inabisuhan siya ng sistema na kailangan pa ng mga 20 puntos upang kompletuhin ang upgrade. Galit na galit siya sa exchange rate at nagtanong kung ilang survival points ang maaaring makuha kapalit ng 30 milyon. Sumagot ang sistema na ang 10 milyon ay maaaring ipagpalit ng 10 survival points, at ang 30 milyon ay sapat na upang i-upgrade ang sistema. Nag-iisip si Yanmo kung ilang survival points ang lihim na ibinawas sa kanya ng sistema. Tumayo siya, nagpasya na gamitin ang pagkakataong ito upang matulungan ang mabilis na upgrade, sabik malaman kung anong klaseng tao siya magiging. Tinawagan niya si Mr. Kung Rui at inutusan siyang maghanap ng ilang impormasyon, sinasabi na maaaring magamit ito sa kanya bukas. Nagbago ang tagpo. Matapos ang ilang sandali sa isang western restaurant, nakaupo si Lexel at kumaway sa ating bida. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Binanggit ni Lexel na narito siya at ibinahagi na in order na niya ang lahat ng paborito ni Yanmo. Tinanong niya kung gusto ba nitong uminom at humingi ng tawad para sa mga nangyaring hindi maganda kamakailan. Inabisuhan ng sistema na may mga sleeping pills sa red wine, ngunit ang mga host, dahil sa pagtanggap ng pamana ng Panginoong Diyos, ay mayroong isang antas ng paglaban sa lason, kaya't hindi nakakaapekto ang ganitong halaga ng gamot sa kanila. Napagtanto ng ating bida na tila may balak siyang saktan siya. Tinanong ni Lexel kung bakit hindi ito uminom at kung may nakita siya. Ininom ni Yanmo ang alak at tinanggihan ang alalahanin, sinasabing hindi na mahalaga. Handang isantabi na niya ang nakaraan. Ipinahayag ni Lexel ang kanyang pagkabigla kung paano natapos ang kanilang relasyon. Inamin na inisip niya kung anong magiging buhay nila pagkatapos magpakasal. Nagpahayag siya na pagkatapos ng kasal, ang responsibilidad sa pananalapi ay dapat manggaling sa pamilya niya, dahil si Xiaoyu ay patuloy na humihingi ng pera sa kanya, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkabigo at kalungkutan. Nagalit siya, nagtatanong kung bakit hindi pa rin umuubra ang gamot ni Madong na binanggit niya. Nagtanong siya kung may sinabi ba siyang mali. Nilinaw ni Lexel na isa lang ang kapatid niyang si Xiaoyu. Tinanong niya kung may trono ba ang pamilya niya na ipapamana sa kanya, iniisip kung hindi na ba kayang ayusin ang sitwasyon. Inassert niya na siya lang ang kapatid niya at tinanong kung hindi ba siya dapat ipagmalaki. Inalala niya ang pangako ni Madong na sa ganitong dosis ng gamot, magiging ayos ang lahat sa kanilang tatlo, pero may nagkamali sa huli. Nanghihina si Yanmo at nahulog sa mesa. Nag-aalala si Lexel at tinanong kung ayos lang siya, pinagtatawanan siya dahil akala niyang malakas siya. Ipinahayag niya na anuman ang makuha ni Yanmo mula kay Madong, kailangan niyang ibigay lahat kay Lexel bukas.
Matapos ang ilang sandali, nagbago ang tagpo na punta tayo sa hotel kung saan natutulog ang ating bida at naalim panggetan. Iniisip kong tumalab ang gamot sa kanya. Nagising ang ating bida na nakahubad. Inaangat niyan mo ang kanyang katawan, at bigla siyang sinampal ng babae na si Libiao, sinabihan siyang bastardo. Naalala ng ating bida na siya ay nakikipag-date kay Lexel. Umaarte ang babae habang sinasabi, ikaw ang nag-text sa akin kagabi na pumunta ako dito. Akala ko meron kang ibibigay para sa akin, hindi ko inakala na isa ka palang halimaw. Pag-iyak nito, si Libiao ay tumayo at umiiyak na papaalis. Dagdag pa nito, akala ko totoo kang tao, pero hindi pala, hayop ka pala. Iniisip ng ating bida na kung nais ni Lexel na makipaglaban sa kanya, handa siyang makipaglaban habang nakangiti. Samantala, sa coffee bar, nakaupo si Madong kasama si Lexel. Dumating si Libiao at iniabot ang mga larawan na ipinagkatiwala sa kanya ng hangal na si Madong, ipinagkaloob na naayos ang lahat ayon sa kanyang hiling. Tinutukoy ni Lexel na kailangan na niyang umalis at ipinapakita ang mga plano ni Libiao sa kanyang telepono. Binanggit ni Lexel huwag niyang kalimutan na nasa hospital ang kanyang ama at nakasasalalay dito ang kanyang kapalaran. Tumugon ang babae na iingatan niya ang mga larawan. Sa loob ng ilang minuto, nakita ni Gold Digger si Taba, nagsusumpang maayos ang plano at magkakaroon siya ng mga kahilingan. Pinuri ni Taba ang tapang ni Gold Digger at inihayag ang paghanga niya sa mga ginawa nito. Subalit, sinabi ni Lexel na ang kanyang lakas ng loob at determinasyon ay utang niya dahil sa galit niya kay Yanmo. Nagpasalamat siya at ay dining inaangkin lamang niya ang nararapat na para sa kanya. Sa narinig, sinabi ni Madong na para sa tulad ni Miss Lexel, sulit na ang 30 milyon, at wala siyang reklamo sa mga pamamaraan nito. Tumayo si Gold Digger nang may kumpiyansa at idineklarang oras na upang kumilos. Sinabi niyang oras na para panagutin ang ating bida sa kanyang mga ginawa. Matatag niyang idiniin na ngayong araw ay mararamdaman niyan mo ang bunga ng kanyang paggamit sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa hotel lobby, kung saan kalmado ngunit mausisa silang hinarap ng ating bida. Itinanong nito ang kahulugan ng kanilang mga ginagawa. Mariing sinagot ni Madong na hindi lubos na nauunawaan niyan mo ang pinsalang nagawa niya, at naroon sila upang humingi ng katarungan. Panatag pa rin si Yanmo at sinabi na siya ay isang masunerang mamamayan na walang ginagawang masama. Biglang sumabat si Lexel, diretsahang inakusahan ng ating bida. Binalika niya ang mga pangyayari noong nakaraang gabi, kung saan naghapunan sila ngunit pagkatapos ay nagdala si Yanmo ng ibang babae sa hotel. Idinagdag ni Hambog ang mga paratang, sinabing narinig niya na ang babae ay napilitang sumama at tinawagan na nila ang pulisya. Binalaan niya si Yanmo na kung magmamakaawa ito, maaaring pagbigyan nila, ngunit binigyang diin niya na ang presensya ng mga reporter ay maaaring sumire sa reputasyon ni Yanmo kung lumabas ang issue. Ngunit kalmado pa rin si ang ating bida at may ngiting sinagot sila, tinanong kung inaakala nilang maloloko siya ng kanilang mga drama. Sa puntong iyon, naging magulo ang lobby nang dumating ang mga reporter. Kumislap ang mga kamera at sinimulan nilang kuhanan si Mahadera. Nabigla si Lexel, hindi maunawaan kung bakit siya ang pinagtutuunan ng pansin sa halip na ang ating bida. Sinubukan ng kumag na mataba na kontrolin ang sitwasyon at sinabihan si Yanmo na hindi nito alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Kalmado namang nagpaalam si Yanmo, umalis ng saglit, at tumawag sa telepono. Sa kabilang linya, sinabi ni Aijan na kumalat na online ang balitang kinakot ni Taba at Gold Digger si Aijan. Naging viral ang post, na nagdulot ng galit ng publiko laban sa kanila. Sa sobrang gulat ni Taba sa pahayag na akala niya kakampi si Libiao na ibagsak niya ang tabako sa sahig sa kaba. Naguluhan ang hangal at nauutol na nagtanong kung ano ang nangyayari. Isa sa mga reporter ang sumulong at inanunsyo ang isang mainit-init na balita, ang may-ari ng Launceston's Real Estate Company, si Madong, ay inaakusahan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan upang apihin ang maraming kababaihan. Kasama sa ulat ang pagsisiwalat na ang kumpanya ni Madong ay may malalaking utang at nasa bingit na ng pagkalugi. Mariing itinanggi ni Taba ang mga paratang,
Tinawag itong walang basehan at bahagi ng isang sabuatan upang suron siya. Subalit, may isang reporter na nagtanong tungkol sa kinabukasan ng Longtang Real Estate at pinilit siyang magbigay ng pahayag ukol sa krisis pinansyal ng kumpanya. May isa pang reporter na nagtanong kung may ebidensya siyang maipapakita upang pabulaanan ang mga paratang laban sa kanya. Dito napagtanto nilang naisahan sila ng ating bida na si Yan Mo. Napunta rin ang atensyon ng mga reporter kay Lexel. Sunod-sunod ang kanilang mga tanong ukol sa relasyon niya kay Madong at ang tingin niya sa pagkatao nito. Natahimik si Lexel, walang masabi sa kanyang depensa. Samantala, kumalat ang isang balita ng notifikasyon ang lumabas sa harap ng ating bida na bumagsak ang stock ng Longtang Real Estate sa pagbubukas ng merkado. Nakatala na ang kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Madong ay opisyal ng nalugi at may hindi mabayarang utang. Inaasahang ang mga ari-arian nito ay i-auction upang mabayaran ang mga pagkakautang. Namuti ang mukha ng hangal habang unti-unting bumigat ang sitwasyon. Si Lexel naman, na dati puno ng kumpiyansa, ay nagsimulang manghina sa harap ng walang tigil na tanong ng mga reporter. Ang kwento ay naglilipat sa isang pagbabalik-tanaw, kung saan magkasama sina Libiao at ang ating bida sa isang madilim na silid ng hotel. Ramdam ang tensyon sa hangin habang kinakabahan si Libiao, nilalaro ang kanyang mga daliri at iniiwasan ang matalim na tingin ni Yan Mo. Binasag ni Libiao ang katahimikan. Nanginginig ang kanyang boses. Ipinangako ni Madong sa akin ang 500,000 para suron ka. Sinabi niya na kung tatanggi ako, papatayin niya ang tatay ko. Damaloy ang luha sa kanyang mga mata habang isinasalaysay ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ang nangyari noong hapon sa bar, hindi iyon aksidente. Inayos nila ang lahat. Wala akong magawa. Tumigas ang ekspresyon ng ating bida. Ngunit nanatiling kalmado at kalkulado ang kanyang tinig. Kaya pala lahat ito ay isang plano. Kinuha niya ang isang tambak ng mga dokumento mula sa kanyang maletang dala at inilapag ito sa mesa. Kumpirmado na lahat ng kailangan ko. Ngayon, may sapat na akong ebidensya para masiguradong si Madong ay mabulok sa kulungan habang buhay. Tumingin si Libiao sa kanya na may halong takot at ginhawa. Ano ang gusto mong gawin ko ngayon? Tanong niya ng mahina. Yumuko ang ating bida ng pasulong, naniningkit ang mga mata. Tutulong ka ba sa akin para pabagsakin siya, o hindi? Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan. Nakatayo ang ating bida habang nasa likod si Lexel habang pinagkakaguluhan ng mga reporter. Kausap ang sarili habang naglalakad papalayo at nagsambit na aagawin ko ang kumpanya ni Tabachoy kahit anong mangyari. Akala niya kaya niya akong sirain. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi habang nagmumuni-muni. Kung wala ang sistemang ito, maaaring nakalusot sila sa kanilang plano. Pero ang kanilang kasakiman at kay-abangan ang magiging sanhi ng kanilang pagbagsak. Well, kunin ko na ang kumpanya nyo, saad ng ating bida. Habang dinudumog nga mga reporter si Gold Digger ay nag-aapoy sa galit, tahimik na nakamasid ang maadera sa ating bida, nang lilisik ang mga mata. Mas matatag ka kaysa kanino man na nakilala ko, ani Lexel at biglang may lumabas na itim na usok sa kanyang noo. Hanggang dito na muna, mga kazens, ang kwento natin tungkol sa ating bida na si Yan Mo. Sana ay nagustuhan ninyo ang recap natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang ating video para mas marami pa ang makasama sa ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong suporta sa Manvozef. Sa mga susunod na kabanata, matutuklasan ni Yan Mo ang bagong kakayahan ng kanyang sistema matapos niya itong i-upgrade. Pero hindi doon natatapos ang lahat, may isang bagong kaalyado ang dadating para tulungan siya. Samantala, si Lexel ay tuluyang nalulong sa kanyang paghihiganti laban sa ating bida. Sa sobrang galit niya isang anyo ng kasamaan ang lumabas sa kanyang noo, isang nilalang natutulong sa babaeng maadera sa kanyang mga plano. Si Mr. Tang ay magbabalik at may bago na namang kalaban ang ating bida na magtatangka sa kanyang buhay.